Inapela na ang Malacanang sa Korte Suprema para baliktarin ang desisyon nitong labag sa konstitusyon ng ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Sinunog ng mga militante ang malaking yellow ribbon na ito na simbolo raw ng pagdepensa ng Pangulong Noynoy Aquino sa Disbursement Acceleration Program. 4 na araw kasi matapos ang pahayag na ito ng Pangulo. Mahirap pong maintindihan ang desisyon ninyo. Iaapela natin ang desisyon ng Korte Suprema. Magagawa po natin ito sa pamamagitan ng paghahain ng motion for reconsideration. Inihain na ng Palasyo sa Korte Suprema ang apela nito sa desisyong unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP. Dapat daw yang baliktarin ayon sa motion for reconsideration dahil tama raw at naaayon sa batas ang programa. Hindi raw dapat lagyan ng malisya ang paggamit ng gobyerno sa savings sa budget ng ehekutibo. Hindi naman daw gawin ng budget department na sadyang hindi gumastos para lang magkaroon ng savings na maaring galawin ng Pangulo. Kaya dapat daw baliktarin ang pagdeklarang unconstitutional ang pagturing bilang savings sa mga pondong may pinaglalaanan pero hindi naman nagamit. Gayon din ang deklarasyong unconstitutional ang paglilipat-lipat ng pondo mula sa ehekutibo papunta sa ibang sangay ng gobyerno o cross-border transfer. Ginawa na raw kasi yan mismo ng Korte Suprema. Mayroon din kasi kayong ginawa dati na sinubukan ninyong gawing ulit at may nagsasabi pang mas matindi ito base sa desisyong inilabas ninyo kamakailan. Ang tinutukoy ang pag-aproba noong 2012 ni nooy Acting Chief Justice Antonio Carpio ng paglaan ng bahagi ng 1.8 billion pesos savings ng SC para sa dagdag na pampagawa ng Hall of Justice ng Maynila. Yan ay kahit sakop na yan ang budget ng DOJ na nasa ilalim ng Executive Department. Marso 2013 naman ang hingi naman ng SC na ilipat mula sa DOJ ang pondo para sa pagpapatayo ng Manila Hall of Justice para magamit pampatayo ng Malabon Hall of Justice. Binawi lang daw ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang budget request nitong Disyembre nang dinidinig na ng korte ang kaso tungkol sa DAP. Ayon sa source ng GMA News, isang full and bank resolution ang ipinasa para bawiin ito. Sa ngayon, tumanggi na muna ang SC na magkomento sa issue. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.